Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na yaoy, ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas. At gagawa pa rin ng alak ang mga mag-aalak kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy sa bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong buong linggo, napakinggan natin ang aklat ni Propeta Amos. Nakita natin na negative siya sa mga pahayag niya sa mga tao. Puno ng pagbabanta ng parusa ang aklat na ito. Pero ang mga propeta ay hindi lang nagbabanta, sila ay nagbibigay din ng pag-asa. Kaya nagtapos ang aklat ni Amos sa pahayag ng pag-asa. Darating ang araw, wika niya, na ibabangon ng Diyos ng sambahayan ni David at aayusin ang bahay na nawasak. Lalawak uli ang kaharian ni David at mananagana ang lupain. Ang sambahayan ni David ay kumakatawan sa mga namumuno na maaaring noon ay bulok at hindi na maaasahan, pero papanibaguhin uli sila at mananagana ang buong bansa. Ang ganda ng kanyang larawan ng kasaganaan. Ganon kataba ang lupa at ganon kasagana ang ani na hindi pa tapos ang pag-aani, hahasik na uli sila ng binhi. Hindi pa tapos ang pagpipisa ng mga ubas para gawing alak, namimitas na uli sila ng ubas. Aagos ang masaganang alak sa mga burol. Itatayo uli ang mga lungsod na nawasak. Magkakaroon uli ng mga gardens ang mga tao at sila mismo ang kakain sa mga tinanim nila. Babalik uli ang mga tao sa lupain kung saan sila pinaalis at hindi na uli sila aalis doon. Maganda ang larawan ng kaligtasan at kasaganaan sa pagtatapos ng aklat ni Amos. Hindi lang nagpaparusa ang Diyos. Siya rin ay nagbibigay ng kasaganaan. Ang huling salita sa kasaysayan ng bayan ng Israel ay hindi parusa at pagkatalo, kundi ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi dahil sa bumait ang mga tao. Ang pagpapala ng Diyos ay isang regalo niya. Sabi nga ni San Pablo na namatay si Jesus sa krus, hindi dahil sa mabait tayo. Kaaway pa tayo niya. Masama pa tayo. Namatay na siya para sa atin. Dahil sa kanyang pagkamatay, kaya tayo bumait. Ganun kadakila ang Diyos. Ganun ang pagmamahal niya sa atin. Pinagpapala niya tayo hindi dahil sa karapat-dapat tayo. Pinagpapala niya tayo dahil sa mahal niya tayo. Period. Hindi po sana kami mawala ng pag-asa o Panginoon. Kahit nagaano kasama ang aming kalagayan, maaari mo kaming mapanumbalik at maaari mo rin kaming bigyan ng kasaganaan.